Magandang gabi po sa inyo mga kapatid at isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat para po sa ating ah, pulong panalangin sa gabi pong ito ay tayo po ay magpapatuloy po sa ating mga pinag-aaralan, lalo't higit po sa ating ah, pinag-usapan tungkol po sa pagsamba sa ating Panginoon. Kamusta po kayo? At kami naman po ay sa biyaya ng Panginoon ay okay naman at kahit po sa mga nakaraang mga araw ay dumanas po ng karamdaman, ngunit ang biyaya at habag po ng Panginoon ay patuloy po na kanyang ipinagkakaloob sa amin. At sa inyo po, kamusta po kayo? At nawa po ang lahat ay malusog, ang lahat po ay pasigla para po sa gawain po ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo muna po siguro ay manalangin sa Panginoon. Salamat po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, at kami po ay muling nagkasama-sama para po sa pulong panalangin na aming pong ginagawa tuwing araw po ng Biyernes. Salamat po sa time na ibinibigay ng mga kapatid, sapagkat alam namin ang kahalagahan po ng pulong panalangin na ito para sa inyong iglesia ay upang patuloy po, Panginoon, ang aming Panginoon ay siyang tutulong sa amin sa lahat ng aming pong mga hinaing, mga dalangin at mga pasasalamat, sapagkat ikaw ang aming Diyos na sa amin po ay nagbigay ng buhay at nagbigay po ng mga biyaya na aming tinataglay. Muli po, Panginoon, ay pangunahan po ninyo ang aming pag-aaral ng mga salita mo sa tulong ng banal na Espiritu na siyang tumatahan sa amin na magtuturo ng buong katotohanan, at makita namin ang aral na ibibigay po ninyo sa amin upang amin pong maipamuhay at kami po inyong pagpalain sa pamagitan po ng paglalapat nito. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, at patuloy na ingatan mo, Panginoon, ang mga oras, Panginoon, ng aming pong fellowship. Pangunahan niyo po kami at gabayan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Ngayon po dito ay nasa alas 4 ng hapon. Okay, at muntik ko na pong makalimutan ang ating pong pulong panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagtuturo po sa inyo. At salamat at hindi naman po nahuli. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan tungkol po sa pananalangin. At pinag-aaralan natin tungkol po sa pagsamba sa atin ng Panginoon. At sana po ay lalong mas nagiging malalim, makabuluhan at matamis ang ating pong pagsamba na nagagawa sa ating Panginoon. Hindi lamang po pang personal na pagsamba sa Panginoon, kundi yung pagsasama-sama ng maramihan para sa pagsamba sa Panginoon. So, ang huli po nating pinag-usapan sa part 8, hindi po ako nagkakamali, sa part 8 ay yung ating pagsamba ng pagtitiwala. At ito po ang buhay na ipinakita po na magandang halimbawa sa pagsamba ni Abraham, nakasama po ang kanyang anak na si Isaac. At natapos po tayo nung nakaraan mula po sa aklat ng Genesis chapter 22 verse 5. Okay, siguro po ay ituloy natin yung hanggang verse 6 and 7. Okay, basahin po natin ang Genesis chapter 22. Samahan po ninyo ako sa Genesis 22. Madalas pong nananakit yung aking leg, siguro po sa higaan, sa unan, at
laging ngalay, no? Nangangalay po siya. Ah, Kaya maya pinapahiran po siya ng kung ano-ano. Mainit, tapos lalamig siya. So, Genesis 22 verse 5, yun yung nakaraan po nating pinag-usapan. So ituloy po natin ang verse 6 and 7. Genesis 22 verse 5, 6 and 7. Ito po ang sabi ng verse 5. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno, at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So itong si Abraham kasama ng dalawang alipin, kasama ang kanyang anak, ay nandun na po sila. At nakikita nila yung bundok ng Moriah, sapagkat doon inutos ng Panginoon na sila ay magtatayo ng altar at sila po ay sasamba sa ating Panginoon sa pamagitan po ng burnt offering, no? Yung merong korderong papatayin, susunugin, at yung may mabangong samyo. Yun po ang kahilingan ng Panginoon o pagsubok na ibibigay kay Abraham. At nung nandun na sila, ay sinabihan niya ang kanyang mga bantay, no? Nandito na lang sila kasama ng asno, at siya na, si Abraham na lang at si Isaac, and then yung mga gamit, sila na lang ang pupunta roon at sasamba sa Panginoon. And then ang sabi ni Abraham dito, pagkatapos namin babalikan namin kayo. Verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy, ibig sabihin yung pangsindi, at patalim na siyang gagamitin para patayin ng kordero. At magkasama silang lumakad. Verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Sabi niya, Ama? Sabi naman ni Abraham, ano yun anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sapagkat nagtataka marahil itong si Isaac. May panggatong, may kutsilyo na, may posporo, no? Yung gagawing altar. And then naisip ng bata at hinahanap niya, nasaan po yung kordero na siyang ihahandog natin sa Panginoon? At yun ang tinanong ni Isaac para kay amang Abraham. Okay, so ang larawan ng pag-akyat ni Abraham at Isaac ay nagpapakita ng bigat at misteryo po ng pagsamba. Dala ang kahoy at apoy, ang kutsilyo, at ito ay simbolo ng isang paghahandog, no, na gagawin. Subalit kulang ang sabihin natin ang pinakabuod ng kanilang gagawin, sapagkat nasaan ang kordero. Ang tanong ni Isaac na nasaan ang kordero ay hindi lamang tanong ng isang bata na tulad ni Isaac, kundi ito po'y katanungan ng buong kasaysayan ng pagsamba. Ito po yun, ano? Kasi ang pagsamba, kapag ikaw ay sumasamba, ikaw ay maghahandog sa Panginoon o magbibigay ka sa Panginoon. Kaya ito ay isang tanong po ng isang bata na hindi lamang para sa kanila, hindi tanong to ng marami sa buong kasaysayan. At dito nakikita ang katotohanan na ang tunay na pagsamba ay meron pong dalang kabayaran. Ang ola na tinatawag, yung handog na sinusunog, ay nangangahulugan po ng pag-akyat, pagtaas tungo sa Diyos, na sa bawat pag-akyat ay may iniiwang pong bagay, may isusuko, may
bibitawang mahalaga. Ang katanungan ni Isaac ay tanong din natin, ano nga ba ang hinihingi ng Diyos na isuko natin bilang pagsamba? Sa tuwing sasamba tayo sa Panginoon, laging may bagay tayo na dapat o meron tayong ibibigay, iaalay, isusuko sa ating Panginoon bilang pagsamba natin. At magandang tanungin natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa Panginoon, ano nga ba ang dapat kong ibigay, ano nga ba ang dapat kong isuko sa aking Diyos, sa aking pagsamba sa araw na ito. Ito ay paalala na ang pagsamba ay hindi po kumpleto kung walang kusang pag-aalay, no? Hindi po sapat ang mga ritual, sabihin natin programa, mga paglabas na anyo ng ating pagsamba. Minsan masyado tayong abala tungkol sa programa, no? At hindi naman masama yun, pinaghahandaan natin. Alam niyo po ba yung mga bagay na alam natin iti panlabas lamang na ginagawa natin sa pagsamba sa Panginoon, no? Na madalas nating nakikita, pero ang hinahanap po ng Diyos ay ang puso na handang magsuko po. Yan ang hinahanap ng Diyos. Huwag natin masyadong talagang pagandahan, no? Talagang garbo ang mga programa, garbo ang ating mga ginagawang, sabihin natin, mga nakaugalian natin sa pagsamba sa Panginoon. Pero tandaan po natin lagi na ang Diyos ay hinahanap po ng ating Panginoon ang puso na handang magsuko para sa Kanya. At sa bawat po pag-akyat, siya rin ang nagbibigay po ng sagot sa tanong na nasaan ang kordero. Actually, ito yung sigaw po ni Juan Bautista sa ilang, di ba? Narito, no? Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ating Panginoon Kristo, ay nakita natin na may kinalaman po ang kasaysayang ginawa ni Abraham at Isaac sa paghandog at sa paghanap ng korderong ihahandog, sapagkat darating ang panahon, ang kordero ng Diyos ay darating at dumating na nga 2,000 taon na nakakaraan, at ang korderong ito ay ang anak ng Diyos, ang buntong anak ng Diyos na siyang ginawang kordero at handog para sa ating mga kasalanan. Siya ang naglaan, kaya nga Jehovah Jireh, no? Siya ang naglalaan po, siya ang naglaan ng korderong handog na siyang magiging handog sa kasalanan po ng sanlibutan. At salamat sa Panginoon sapagkat kahit humaharap tayo sa mga tanong at kakulangan, no? Pero ang ating Diyos pa rin ay tapat na nagbibigay ng handog, no? Na para sa kanyang ikalulugod. Kaya ito po ay isang malaking hamon sa atin na sa bawat pagsamba natin, ano ba ang ating iniiwan sa Kanya? Ano ba yung ninanais ng Diyos na isuko natin sa Kanya sa ating pagsamba, na may pusong pag-aalay po, no? At nagtitiwala na ikaw, ang ating Panginoon, ang nagbibigay ng sagot, lalo na sa ating kaligtasan. Kaya napakahalaga po ito. Sana sa bawat paghahanda ng ating pagsamba sa Kanya, ng ating mga sarili, handa natin ang ating mga puso at patuloy na tanungin natin ang ating mga sarili. Baka meron pa tayo hindi naihandog sa Panginoon, lalo tikit ang ating buhay sa Romans 12:1, di ba? Na napakahalaga ng isang naihandog natin ang ating mga sarili, isang haing buhay ang ating sarili, na may karampatang pagsamba para sa ating Panginoon. So napakaganda sa bawat pagsamba natin ay lagi nating iniisip yun, na ang ating puso ba ay lubusang talagang
umiilalim, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, na may pusong nagpapasakop sa ating Panginoon sa bawat pagsamba natin. So marahil ito po yung magandang nakita natin sa ginawa ni Abraham sa kanyang muling pagsamba na kasama ang kanyang anak na si Isaac. Tandaan po natin ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang kordero na siyang inilaan para sa ating katubusan at kasalanan ng buong sanlibutan. Siya ang naglaan at nagbigay ng kusang handog, banal na handog at nararapat na handog. Walang iba kundi ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kamusta po ang ating pagsamba sa Kanya? Baka tayo ay sumasamba at umaharap sa Panginoon, pero ang ating puso ay talagang hindi nagpapailalim o nagpapasakop sa Panginoon. Hindi natin isusuko ang ating sarili sa ating pagsamba sa Panginoon. Napakahalaga po ng pagsusuko ng ating mga sarili, pagsusuko ng ating mga kalooban sa ating Panginoon bilang pagsamba sa Kanya. At ito ay hinihingi ng Diyos sa atin. At sana ito po yung naibigay na natin ang ating mga sarili sa Kanya. No? Isang napakasarap na pagsamba na maranasan po natin bilang mga anak ng Diyos na sumampalataya, nagtiwala sa ating Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Nawa ang ating mga sarili sa ating pagsamba ay ulit-ulitin natin. Lagi nating ilagay ang ating sarili, ang ating mga naisin, ang ating mga kalooban, at ating pong ipailalim po sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng paglalarawang ipinakita rito, no? Tandaan po natin ang mabibigyan lamang natin siya ng kaluhuran dahil sa ating Panginoon Jesucristo na siyang nagligtas at tumubos sa atin. At sa sandaling nung tayo sumampalataya sa Panginoon, at napakaganda na kung paano ang pagbibigay ng buhay ng ating Panginoon Jesucristo sa atin. Ibigay rin natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating puso sa Kanya, at magpailalim o magpasakop sa kalooban ng ating Diyos. Kaya napakasarap at napakaganda ng ganitong klaseng pagsambang ginagawa natin, no? Sa pagharap natin sa ating Panginoon. At isang pagkukunwari na sinasabi natin na tayo sumasamba sa Panginoon, pero ang ating puso ay malayo. Ang ating kalooban ay malayo sa ating Panginoon. Pero sana po ay sa pagsamba natin magiging matamis at masarap ang ating pagsamba. Habang tayo sumasamba, ang ating puso ay nagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Ialay natin ang ating sarili sa Kanya, sapagkat siya naman ang nararapat talaga na paghandugan po ng ating mga sarili, na kung paanong inandog niya ang kanyang sarili para sa atin. Ano ba naman ang ating sarili para ipagkait natin? At buong puso nating ihandog ang ating sarili sa Kanya at magpailalim sa Kanyang kalooban. So ito po marahil ang makikita po natin na magandang paglalarawan sa pagsamba muli ni Abraham kasama ng kanyang anak na si Isaac, no? At sana po, number 1 ay yung tanong na nasaan ang kordero para ibigay natin sa Panginoon. Sana nasumpungan nyo na po ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon sarili natin tagapagligtas, sapagkat siya ang kordero ng Diyos na ibinigay sa atin, natutubo sa ating mga kasalanan. And then at the same time, siya ang nagbigay nito sa atin. At sana po ang ating puso naman ay ibigay natin sa ating Panginoon sa ating pagsamba, upang ipailalim sa kalooban ng Diyos at hindi yung ating mga naisin. At sa tuwing sasamba tayo sa Panginoon, nawa laging nagpapaalala ito ng pagsuko at pagpapailalim natin sa kapangyarihan at plano at desisyon ng Diyos para sa ating mga buhay. Hindi sana ito nagmamalaki sa harapan ng Diyos.
isang pusong handang sumunod sa ating Panginoon sa ating pagsamba. At naniniwala ko na magiging napakasarap, matamis at malalim ang ating pagsamba kung ang ating mga sarili ay talagang naisuko na natin sa ating Panginoon dahil sa ating Panginoong Hesukristo. So nawa po ay nakita po natin ang magandang paglalarawan muli ni Abraham at ni Isaac sa kanila pong paghahandog, no, bilang pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo, ang pagsamba ay laging hinahanap ng Panginoon. Sana lagi nating gawin at maging buhay natin na tayo ay magbigay lagi, no, ng tunay na pagsamba sa ating tunay na Diyos o ng ibang kundi ng ating Panginoon Hesukristo. Tayo po'y madalangin. Salamat po Panginoon sa aming pong muli sa simpleng debosyon. Bago po kami manalangin, humiling, magpasalamat, magpuri sa inyo, ay magkaroon kami ng puso na laging sumasamba sa aming Panginoon Hesukristo. Nawa po nasumpungan na po namin ang kordero ng Diyos sa aming mga buhay. Sinampalatayanan namin siya bilang Panginoon sariling tagapagligtas, sapagkat siya ang nagbigay ng pagpapatawad, ng pag-asa at buhay na walang hanggan. At nawa po sa aming pagsamba ay lagi namin iniiwan ang aming mga sarili at inilalagay sa ilalim po ng kalooban ng Diyos at mga naising niya sa aming buhay. Huwag mong masumpungan ang bawat isa na nagmamalaki at mayroong puso na ayaw po sumunod sa inyo. Nawa po ang bawat isa ay mayroong pagsambang napakatamis at napakasarap, na ang buhay namin ay laging nasa ilalim po ng kapangyarihan at kalooban ng aming Diyos. Salamat po. Ingatan po ninyong bawat isa, kabayan, ang mga trabaho, ang kanya-kanyang mga pamilya. Patuloy na kayo ang magpapala sa aming pisikal na kalakasan at spiritual, at sama-sama kaming magpupuri, sasamba, laging magpapasalamat sa aming Panginoon. Maraming salamat po. Tanggapin po ninyo ang aming papuri at pasasalamat at ingatan po ninyong bawat isa. Salamat po sa inyong mga salita sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid, at nawa po ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon Kristo. God bless po at ingat po kayo.